Nag-iisang Diyos na buhay sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa mga oras nito, mga minamahal, samahan po ninyo kaming manalangin, minamahal, upang ang ating buhay ni Diyos ay maglangis sa kanyang mga banal at mapagpalang salita na ating pong may papangaral sa gabing ito. Nawang salita ng Panginoon ay tumimo, mga minamahal, sa ating mga puso, mga minamahal, pagpalain tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po isama-samang manalangin sa mga oras nito. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in thy name. We believe in thee. There is Jesus. Leading prayer of our dearly beloved Honorable Pastor. Lord, we pray na ikaw mag-anoint ng mga salita mo, mahal na Panginoon. Put thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig, demonyo ng mga pag-alinlangan, demons of destruction. In the mighty name of Jesus, bless us, O Lord, bless us. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah! Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At luwalatiin po, minamahal, ang dakilat banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeida, the intended prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, our beloved children, to blessed Almeida family, sa mga anak, apo, at mga manugang ng ating malapastor sa kanilang buong sambahayan, minamahal. Ating pong ipinapaabot ang papurit pa sa salamat sa mahal na Panginoon ng Diyos ay tunay na nagtatalaga ng mga tao upang patuloy pong maitaguyod ang kanyang banal na gawain ng kanyang banal na iglesia, mga minamahal. At sa lahat ng ating mga webcast viewer, mga minamahal, sa gabing ito, kumusta na po kayo, mga minamahal? Almost 2 weeks po, mga minamahal, ang inyong bang lingkod na nawala dito sa dako ng Zamboanga. Kami po ay nagbakasyon, mga minamahal, sa maikling panahon. At salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Muli, kami po ay nakabalik sa lugar na ito upang patuloy po, mga minamahal, gampanan ang mga tungkuling inatang ng Panginoon sa aming mga balikat. Sa lahat ng ating mga kapatiran, mga minamahalin abroad, mga OFWs natin ng mga kapatiran, na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga kapatiran, sa dako ng New Jersey, mga minamahal, beloved Brother Robert Beltran, mga minamahal, sa dako ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, patuloy po silang umaantabay sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa dako ng Grand Ferry, beloved Brother Jun Lunsaga, at ganoon din naman, beloved Andres family, mga minamahal, at sa dako ng Hong Kong, sa dako ng China, sa dako ng Singapore, sa dako ng Australia, magandang gabi po, mga minamahal, araw po sa inyong lahat dyan, mga minamahal, sa dako ng Malaysia, sa dako ng Dubai, sa dako mga minamahal ng Abu Dhabi, sa dako ng Saudi, sa dako ng Italy, at maging sa dako ng Milan, Italy, mga minamahal, sa mga kapatid po nating nagre-request na sila po ay batiin sa ating programa, at maging sa ilan ating pong mga nearby, mga outreaches, mga minamahal, sa dako ng mga minamahal Ayala, sa dako ng Ipel, maging sa dako po, mga minamahal ko ng Imelda, at sa dako ng Malanga, sa dako ng Manukan, at sa dako ng Malayal, mga minamahal, at sa buong Leyte, at sa buong Samar, mga minamahal, sa mga kapatiran nating pinagpala ng Diyos na patuloy pong sumusubaybay sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, sa aking pong mga loved ones, sa mga lugar na diyan, mga minamahal, pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At purihin ang ating mahal na Panginoon, patuloy tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa malayang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon upang maipangaral ang dakila at banal na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. At ang pagkakataong ito ay hindi po natin sasayangin, mga minamahal, sapagkat napakalaga na maipangaral natin ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, God's Kingdom is in power. Ang kaharian ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ay kapangyarihan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. When we talk about God's power, we talk about God's kingdom. Dahil po ang kaharian ng mahal na Panginoon ay nagmamanifesto
mga minamahal ng kapangyarihan. Kapag sinabi po natin God's Kingdom, ibig sabihin, yan po ay kaharian ng ating mahal na Panginoon. Diyan po nananahan, minamahal ang makapangyarihang Diyos at ang lahat mga minamahal ko ng mga bagay na nangyayari, ito po ay dahil sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. When we talk about God's kingdom, we talk about what God can do in our lives, mga minamahal. Kapag pinag-usapan po natin ang kaharian ng mahal na Panginoon, ay kalaki po dyan, mga minamahal, kung ano ang magagawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin. That's why, mga minamahal, blessed po yung mga taong mga minamahal, lumalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon because I know, they believe, mga minamahal, that God, mga minamahal, is the source of everything. Naniniwala po sila ng Panginoong Hesus, siya po ang pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Kung gusto natin at hinahanap natin ang kapayapaan at kagalakan sa ating puso at sa ating kaisipan, mga minamahal, ito'y nasa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Kung hinahanap natin ay kagalingan ng ating karamdaman, kalutasan ng ating mga problema, katugunan ng ating mga panalangin, kung hinahanap natin ay proteksyon, kung hinahanap natin ay pag-iingat, kung ang ninanais ng ating mga puso ay mapayapa at maayos na pamilya, kung ang nais natin ay mga minamahal, madisiplina ang ating mga anak sa magitan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin kundi mga minamahal, lumapit mga minamahal sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because in God's kingdom, we talk about power, mga minamahal. Nagmamanifesto ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Because God's existence, it manifests God's power, mga minamahal. I-reveal ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na siya'y Diyos. Amen. At dahil siya'y Diyos, magagawa niya ang lahat ng bagay, mga minamahal, kaya niyang ibigay ang lahat ng ating hinihiling, lahat ng desire ng ating mga puso ay kayang ibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero mga minamahal, before mga minamahal natin matanggap yung blessing na galing sa mahal na Panginoon, kailangan muna nating lumapit ng may pagpapakumbaba. Ibig kong sabihin ay isuko muna natin ang ating buhay sa ating mahal na Panginoon bago po kukilos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. We preach this gospel. The purpose is to strengthen our faith, mga minamahal, para patatagin ang ating mga pananampalataya sapagkat sabi ng Biblia, without faith, it is impossible to please God. Kung walang pananampalataya, ang tao ay hindi po makapagbigay lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So in the first place, kailangan ng tao magkaroon ng pananampalataya. At ang salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ito po'y kasangkapan ng ating mahal na Panginoon upang ang pananampalataya ng tao ay maging matibay, maging matatag, upang sa pagdating ng mga pagsubok, pita ng problema, hindi po tayo mabuwal, bagus manatili tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, ibig sabihin, napaka-necessary po, mga minamahal, sa buhay ng isang tao, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya't makita mo, ang mga taong walang alam ang salita ng Panginoon ay wala sa kanilang mga puso, mga minamahal, masyado po silang marupok, masyado po silang mahina, mga minamahal, dahil sila nagtitiwala in their own idea, sila nagtitiwala sa kanilang sariling prinsipyo, kapamaraanan, mga minamahal, at mga diskarte. Ngunit iba ang mga taong may alam ng salita ng ating mahal na Panginoon dahil palaging sa Diyos tayo nagtitiwala. May problema tayo, sa Diyos tayo nagtitiwala. May karamdaman tayo, sa Diyos tayo nagtitiwala. Mga minamahal, meron pong sitwasyon na nasa kritikal na sitwasyon tayo, sa Diyos pa rin tayo nagtitiwala. Sa gitna ng mga panganib, itinitiwala pa rin natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, magtataka ka, kapag ikaw ay nagtitiwala sa mahal na Panginoon, payapa ang puso mo, payapa ang isip mo, nasusumpungan mo yung kapayapaan na hindi kayang bayaran at bilhin ng salapi. Mga minamahal, dahil ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at ang pagtitiwala natin sa Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan. Tingnan mo yung mga taong walang pagtitiwala sa Panginoon. Masyado po silang balisang-balisa. Mga minamahal, sa araw-araw, punong-puno po sila ng pangamba, punong-puno po sila ng pagkabahala.
Dahil hindi sila nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Halos hindi sila makatulog sa gabi. Mga minamahal, pagdating naman ng araw, punong-puno sila ng takot. Kaya kakaiba ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil tayo po'y nagtitiwala sa Panginoon, alam natin na meron tayong Ama sa langit na nangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan, kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. So yung ating paghahanda, mga minamahal, not only in the time of pandemic, not only in the time of pestilence, hindi lang po sa panahon ng lindol ang ating paghahanda, hindi lang po sa panahon ng mga bagyo, at hindi lang po sa panahon ng mga kalamidad ang ating paghahanda, mga minamahal. Inihanda rin po natin ang ating mga sarili sa panahon ng ating kamatayan. Dahil ang akala ng iba, mga minamahal, ito po yung pinaka-importanting paghahanda sa buhay. Not only in the time of pestilence, not only in the time of pandemic, not only in the time of typhoon or any kinds of earthquakes, mga minamahal, sabi ng ating pinag-aaralan, ang ating pinaka-importanting paghahandaan ay yung ating pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang pinaka-importante nating paghandaan kung tayo bo'y tatanggapin ba doon sa langit. Dahil kagaya ng ating pinag-aaralan, dalawa lang ang pupuntahan ng tao. Mga minamahal, it's either impyerno or it's either langit. Kaya dapat nating paghandaan yung ating pagharap sa ating mahal na Panginoon. So pagkatapos, mga minamahal, ang ating kamatayan, dahil lahat naman tayo mamamatay, mga minamahal, lahat naman tayo pipikit, mga minamahal, dito sa lupa, lahat naman tayo ay hihinto ang pagtibok ng ating mga puso. And at that time, na huminto na po ang ating mga puso, we need to make it sure na tayo po, mga minamahal, ay handa na sa ating pagharap sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga po habang maaga, mga minamahal, maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung ating mga kababayan na easy-go-lucky, mga minamahal, yung mga kababayan natin na they are wasted their life for their own pleasure, for their own personal pursuit. Sinasayang lang nila. Minamahal ko ang kanilang buhay. Kagaya ng ating preaching last Sunday, kapag hindi ka naglilingkod sa mahal na Panginoon, anuman ang ginagawa mo ay sinasayang mo lang ang lahat ng yan. Dahil ang mga bagay, mga minamahal na ating ginagawa, ito'y nagiging makabuluhan lamang, mga minamahal, kapag ito'y ginagawa natin para sa kapurihan ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po ng sports, mga minamahal, maraming mga athletes na talagang naging sikat, naging kilala, mga minamahal, sa boxing. Mga minamahal, nagkaroon sila ng maraming belt, nagkaroon sila ng maraming trophy, nagkaroon sila ng maraming medalya, mga minamahal. Pero alam mo po, mga minamahal, that's only worldly achievement. Yan lang po ay makamundo, mga minamahal ko, na mga karangyaan at katanyagan. Hindi po natin yan madadala sa langit. So ibig ko pong sabihin, mga minamahal, regarding in our salvation, mga minamahal, hindi po issue dito yung mga achievement, mga worldly achievement na ating na-achieve. Ang issue dito, mga minamahal, ay kung ano ang nagawa mo sa kaharian ng langit, kung ano ang nagawa mo, mga minamahal, sa pagsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. That's the point. Kaya kailangan, habang may pagkakataon pa tayo, habang hindi pa tayo nauubusan ng oras, dahil hindi tayo pabata ng pabata, tayo po ay patanda ng patanda. Habang tumatagal ang panahon, hindi po padagdag ng padagdag ang buhay natin. Mga minamahal, paikli ng paikli ang buhay natin. Papalapit ng papalapit tayo sa finish line. So mga minamahal, what I say is, before sana dumating tayo sa finish line, mga minamahal, ay maihanda na natin ang ating mga sarili sa ating pagharap sa ating mahal na Panginoon, dahil lahat tayo ay haharap, mga minamahal, the day of judgment. Lahat tayo ay haharap sa mahal na Panginoon. Mayaman ka, mahirap ka, ikaw ay edukado, o wala kang pinag-aralan, mga minamahal, matanyag ka, kilala ka, ano man ang estado mo sa buhay, darating po ang time na tayo po ay haharap sa ating pinakamamahal na Panginoon.
At pinagpala po yung mga taong naglilingkod sa Kanya dahil hindi pa po dumarating sa panahon ng finish line ng kanilang buhay, inihahanda na po. Ibig sabihin, naglilingkod sila, linuluwalhati nila ang Panginoon, pinapasalamatan nila ang ating buhay ni Diyos. Lahat, mga minamahal ko, ng kanila pong kapasidad ay ginagamit nila, mga minamahal, para po mapalawak ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. As a preacher, as a full-time worker, as a believer under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, lahat po tayo ay nagsusumikap na matulungan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. The purpose is para po mga minamahal ko, ma-spread out natin yung gospel habang may oras pa tayo, habang may panahon pa tayo, dahil darating po ang araw, ipagbabawal ang pagbabasa ng Biblia, ipagbabawal maging ang ganitong programa sa ating Miracle Hour, ipagbabawal ang pagkakatipo ng mga banal, pipigilan ni Satanas, mga minamahal, maipangaral ang dakilang ebanghelyo. Kaya't habang malaya pa tayo, huwag natin pong sayangin ang pagkakataon na maipangaral ang dakilang salita ng ating mahal na Panginoon. Itong COVID-19, mga minamahal, na dumating at ilan pang mga minamahal, hinihinala na darating pa ng mga pandemic sa mga susunod na mga panahon, mga minamahal, ang sabi ng iba, ito po ay man-made. Whatever, mga minamahal, man-made man ito, or ito ay talagang by nature, mga minamahal, ay ang purpose ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, is paggising sa maraming mga tao. That is wake up call ng ating mahal na Panginoon sa maraming mga tao, sapagkat maraming tao ngayon ang nakakalimot sa ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos ng tao ay makalimot sa Kanya, ngunit sadyang mandaraya ang kaaway. Linilin lang ng kaaway ang mga kaisipan at puso ng tao upang isip at puso ng tao ay mapihit sa mga material na mga bagay, mapihit sa mga makamundong mga gawain, mapihit, mga minamahal, ang kanilang puso at ang kanilang isip sa mga makamundong mga kahilayan, mga minamahal. Ayaw ng kaaway na ang tao ay mafocus sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dinidistract ng kaaway ang puso at isip ng tao upang ang tao, mga minamahal, ay hindi maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mapalad ka, mapalad ako na nagkaroon tayo ng malawak na karunungan at kaalaman sa salita ng Panginoon. At dahil nagkaroon tayo ng karunungan at kaalaman at pangunawa sa salita ng Panginoon, pinahalagahan natin ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil pinahalagahan natin ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, natutuwa ang Diyos, nabibless ang mahal na Panginoon. Kaya pinagpapala niya ang iyong negosyo, pinagpapala niya ang iyong trabaho, pinagpapala niya yung mga source of income mo, pinagpapala niya mga minamahal, lahat ng transaction mo, lahat ng hinahawakan ng iyong kamay ay pinagpapala ng mahal na Panginoon dahil natuto kang magpahalaga sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya binibless ka ng Diyos, sa panganib iniingatan ka. Yan po ang benepisyo ng mga taong matutuwid na lumalakad sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon sa kanilang buhay. Kasi po, ano po ang pakinabang? Naglilingkod ka sa Diyos, tumatawag ka sa Diyos, pero hindi nagmamanifesto ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sa buhay mo. Walang pagbabago, papasok ka ng simbahan, bakla, paglabas mo, bakla ka pa rin. Walang pagmanifesto ng kapangyarihan ng Panginoon. Papasok ka tomboy, paglabas mo tomboy ka pa rin. Pagpasok mo ng simbahan, lasinggero ka, drug addict ka, drug pusher ka, mga minamahal, lalabas ka ng ganon pa rin. Mga minamahal, nagiging walang silbi, nagiging walang kabuluhan ang pagpasok mo ng simbahan, nagiging walang kabuluhan ang pag-alib mo sa isang relihiyon o anumang kongregasyon. Mga minamahal, kung walang pagbabago sa buhay mo, yung pagbabago sa buhay mo, that is manifestation of God's power. Dahil hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung walang kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Tulong na galing sa mahal na Panginoon. Ito po'y kapangyarihan ng Diyos. Kaya magtataka ka, maraming mga minamahal naglilingkod sa mahal na Panginoon pero wala pa rin mga pagbabago. Kakaiba
mga minamahal, kapag sa isang gawain ay nagmamanifesto ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Napaka-importante ng word na manifestation. Maraming mga churches, mga minamahal, na nangangaral ng Diyos ay makapangyarihan, pero pag may mga karamdaman sila, takbo sa ospital, takbo sa doktor, gamit ng mga medisina, mga minamahal, pero they preach in their pulpit that God is a powerful God. Ngayon, papaano nating masasabi ng Diyos ay, ang kapangyarihan ng Diyos ay nagmamanifesto sa kanilang mga buhay kung ang kanilang pagtitiwala sa mahal na Panginoon ay mga minamahal ay wala, napupunta sa gamot, napupunta sa doktor, napupunta sa ospital. Mga minamahal, instead na magtiwala sa Panginoon, dahil kung ano man ang kayang gawin ng doktor ay higit na kayang gawin ng Diyos. Kung ano man ang kayang gawin ng mga gamot ay higit na kayang gawin ng ating mahal na Panginoon. So sabi mga minamahal, nung nagdaang mga pandemic, hindi lamang po mga minamahal buhay ng tao ang sinira, maging ang ekonomiya, mga minamahal, ay talagang sinira ng gawa ng kaaway. Kaya dahil po nagkaroon ng matinding mga minamahal impact sa ating ekonomiya, bumagsak ang ekonomiya, nagutom ang mga tao, at dahil sa matinding gutom, mga minamahal, ang mga tao ay nagpapataya na. At ang sabi dito, whatever reason or whatever purpose, ito po ay lahat ay katha, mga minamahal. Gawa po ito lahat ng kaaway. Amen. So makita mo, mga minamahal, tanging kapangyarihan lamang po ng mahal na Panginoon ang makakasawata sa kapangyarihan ng demonyo. Because sabi ng Biblia, mga minamahal, mas greater po yung kapangyarihan ng Panginoon kaysa kapangyarihan ni Satanas. Kaya kapag hindi ka maglingkod sa Panginoon, hindi mo isuko ang buhay mo sa Diyos, hindi ka paghaharian ng Espiritu, ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay aapi-apihin lang ng kaaway. Mga minamahal, we need power greater than their power. Kailangan natin ng kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat yun lamang po ang kapangyarihan na hihigit sa kapangyarihan ng kaaway. At kung walang kapangyarihan ng mahal na Panginoon, api-apihin lang tayo ni Satanas, saktan tayo niya kung gusto niya tayong saktan. Mga minamahal, ngunit kapag ikaw ay anak na ng Diyos at tagaharin sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, kaya mong sawatain, mga minamahal, ang anumang gawa ng kaaway sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga minamahal blessing sa atin. Matapang tayo, mga minamahal, sa pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, dahil nagmamanifesto sa atin ang kapangyarihan ng mahal. We are 100% totally convinced na kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Ano man ang ating gawin, mga minamahal, we are totally convinced na sasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Saan man tayo pumunta, we are 100% totally convinced na hindi tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Dahil ilang beses na po nating nasubukan. Not only once, not only twice, not only thrice, but many times, we tested, mga minamahal, yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon na pagdating sa panahon ng ating mga kagapitan, tumutulong ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi nasa atin yung favor ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kapag malinis ang puso mo, malinis ang isip mo, gumagawa ka sa kalooban ng mahal na Panginoon, hindi ka nagtatanim ng galit sa kapwa mo, kahit ano ang ginagawa nila sa iyo, hindi ka nagtatanim ng galit, mga minamahal, sa mga taong naninira sa iyo, sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama, nagpapatawad ka pa rin, umiibig ka pa rin, nagmamahal ka pa rin, mga minamahal, yung favor ng mahal na Panginoon ay nasa iyo. At saan ka man pumaroon, patutunayan ng Panginoon sa iyo, ang kanyang salita ay totoo. Sapagkat sabi ng Biblia, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailan-kailan paman. Kaya ang sabi dito, we share this gospel here in GMCIM because we believe 100% and also experience the power of God. Mga minamahal, tayo mismo ay kumbinsido na totoo ang ipinapangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Naniniwala tayo na yung ipinapangaral ng ating dearly beloved assistant pastor ay talagang totoo, mga minamahal. Dahil na-experience natin mga minamahal. Amen. Paano tayo magkukumbinsi, mga minamahal, sa maraming mga tao kung hindi po natin na-experience, mga minamahal, yung great power ng mahal na Panginoon na nagmamanifest
sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mga minamahal, laksa-laksang mga himala, mga pangyayaring halos hindi ka panipaniwala, pero totoo, mga minamahal. Amen. Imagine, leukemia, cancer, TB, diabetes, mga kapatiran natin, tinanggihan na ng doktor, may mga taning na ang buhay, mamamatay na lamang po, mga minamahal. Hinihintay na lang nila ang kanilang kamatayan. May mga brain cancer, mga minamahal, na wala na pong lunas. Ngunit nang makilala ang Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung maikling buhay, mga minamahal, na taning sana sa kanila, in-extend pa ng Panginoon, another 10 years, another 15 years, another 20 years, hanggang ngayon ay buhay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mamamangha ka, mga minamahal, dahil mamamatay na sana, ngunit dinugtungan ng Panginoon ang kanilang buhay. That is the manifestation of God's power under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. We experience God's power. Nararanasan natin yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Mga karamdaman natin, linilihans lang natin gumagaling. Imagine, by phone lang na mga minamahal. Meron po tayong kapatiran dito na mga minamahal at tumawag sa akin, matinding karamdaman, by phone lang, mga minamahal, pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ganon kadakila, ganon mapaghimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya po ng isa nating kapatiran. Imagine, may kapatiran po tayo sa dako ng Bantayan. Itong kapatiran natin, mga minamahal, sa panahon ng Odette ay malakas ang bagyo. Ang kanyang ginawa, mga minamahal, yung kanyang bangka ay ibinaon niya sa buhanginan. Sapagkat sabi niya, Lord, itong bangkang ito lang ang source of income namin. Nakakapag-aral ang aking mga anak, nakakakain kami araw-araw, nakakadalo kami sa gawain, nakakapagbigay kami ng ikapotandog. Mga minamahal, dahil ginagamit ng instrumento ng mahal na Panginoon ang bangka upang sila i-bless. Kaya sabi niya, mahal na Panginoon, huwag mong pahintulutan, ingatan mo ang bangkang ito sa darating na bagyo ng Odette. Ibinaon niya ito sa buhangin, mga minamahal, ngunit nagulat po siya, minamahal, dahil pagkatapos ng bagyo, tiningnan na po, mga minamahal, yung kanyang bangka, wala na po sa gilid ng baybayin, natangay ng alon, natangay, mga minamahal ko, ng bagyo, ng hangin. So sabi ng mga kapitbahay nila, huwag ka nang umasa na buo pa yon, siguradong wasak-wasak na yon, mga minamahal. Pero siya, dahil siya nagtitiwala sa mahal na Panginoon, na-experience niya na sa Diyos ay walang imposible, sa Diyos ay walang mahirap, mga minamahal. Alam po ninyo ang nangyari, mga minamahal, itong sasakyan niya, may nakapulot, mga minamahal, walang sira, maayos po, mga minamahal ko, ang sasakyan, sapagkat ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 4, verse 20, mga minamahal, ano po ang sinabi ng banal na Biblia? Ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, for the kingdom of God is not in word, but in power. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Ito na po yung sinasabi ko, mga minamahal. Wala pong masabi natin nagiging walang halaga, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Dahil isa po sa preba at isa po sa ebidensya na tayo po ay nasa buong katotohanan. Isa po sa preba at ebidensya na sa gawaing ito, mga minamahal ko, ay kasama natin ng Panginoon dahil kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kagaya ng mga lately sa ating mga preaching, nasabi ko po, mga minamahal, sa isang husgado, sa isang kaso, hindi ka mananalo sa isang kaso kung wala kang matibay na preba at matibay na ebidensya, mga minamahal. Yun po ang importante, mga minamahal ko, sa isang kaso. So, wag kang haharap, mga minamahal, wag mong isasampa sa korte ang iyong kaso kung wala kang hawak-hawak na matibay na prueba at matibay na ebidensya. Dahil tiyak na bagay, matatalo ka, mga minamahal ko, sa kaso. Kahit sinong abogado, ang hinahanap ng abogado ay yung matibay na prueba at ebidensya. Kapag makita ng abogado na ang prueba mo at ang ebidensya mo ay mahina, mga minamahal, ang abogado mismo ang magsasabing,
tiyak na bagay, matatalo ka, mga minamahal. Kaya kailangan nila ay kumalap, mga minamahal, ng matibay na preba at matibay na ebidensya. Ganon din sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, sa isang gawain, napakaraming sekta at mga denominasyon, mga minamahal, sa iba't ibang panig ng bansa, mga minamahal, may mga Diyos na kanilang ipinapangaral, maging ang ating mahal na Panginoon ay kanilang ipinapangaral. Mga minamahal, ngunit sabi ko pa nga, mga minamahal, patunay na kasama nila ang ating mahal na Panginoon. Kailangan may matibay silang preba at may matibay silang ebidensya. Hindi po kagaya ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung ebidensya lang, mga minamahal, ang ating pag-uusapan. Kung preba lang ang ating pag-uusapan. Start from the very beginning. Mga minamahal, year 1975, nag-start ang ministry ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. This coming Sunday ay 49th founding church po natin, mga minamahal, almost 49 years, mga minamahal, na i-reveal ng Panginoon, nagmanifest ang Diyos through His mighty power, mga minamahal, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya't kami na naglilingkod sa ministeryong ito, mga minamahal, our faith are not stand in the word of man, but in the mighty power of our loving God. Hindi po tumatatag yung aming pananampalataya sa magitan lamang ng turo ng tao, mga minamahal, not from the wisdom of man, but our faith stands firm, mga minamahal, through the mighty power of God. Nagiging matibay, nagiging matatag ang ating mga pananampalataya dahil sa mga himala na ating naririnig, mga minamahal, sa mga testimonies ng ating mga kapatiran. Tumatatag, tumitibay ang ating mga pananampalataya dahil sa mga himala na ating nakikita. Napakaraming krusada na ating ginaganap, mga minamahal, from year 1975 up to the present, mga minamahal, taon-taon. Ilan ang krusada na ating ginaganap sa buong bansa ng Pilipinas. Bawat krusada natin, mga minamahal, naghihimala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga bulag ay nakakakita, mga pilay ay nakakalakad, mga bingay nakakarinig, mga lumpong, mga minamahal ay nakakalakad, mga inaalihan ng masasamang mga espiritu ay pinapalaya ng Diyos. Kahit po ang mga ketong, mga cancer, mga AIDS ay pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Kaya't kung preba at ebidensya ang pag-uusapan, tayo pong mga taga-Jesus Miracle Crusade ay busog tayo sa himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil sa himala ng ating mahal na Panginoon na ginagawa niya sa ministeryo nito, mga minamahal, we are so much proud na tayo po ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade. Dahil sa mga himalang ito ang nagpapatunay, ito ang prueba, ito ang ebidensya na kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y patunay na tayo po'y mga anak ng Diyos. From the book of John chapter 1 verse 12, mga minamahal, basahin po natin. Ang sabi ng Biblia, datapwat ang lahat ng nasa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? Kapag tanggapin mo ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at kaluluwa, ikaw ay bibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggang. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, taglay mo ang kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Amen. Sabi ng Biblia, sabi makatuwid bagay sa kanya na nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Mga minamahal, ito po yung patunay na tayo po ay mga anak ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay anak na ng mahal na Panginoon, mga minamahal, nagtiwala ka sa kanya, palataya sa kanya, taglay mo ang kapangyarihan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. As many as receive Him, to give the power to become the sons of God. Ang pagiging anak ng Diyos ay kapangyarihan. Mga minamahal, magkakaroon ka ng kapangyarihan para makontrol mo yung kahinaan mo. Magkakaroon ka ng kapangyarihan para, mga minamahal, pagtagumpayan mo yung iyong kahinaan. Yan po'y kapangyarihan na galing sa mahal na Panginoon.
Kung dati-rati kang lasinggero, hindi ka na iinom dahil may taglay ka ng kapangyarihan para pigilan ang iyong kahinaan sa pag-iinom. Kung ang kahinaan mo, mga minamahal ko, ay pambababae, kapag ikaw ay nasa mahal na Panginoon na, tataglayin mo ang kapangyarihan, mga minamahal, upang pigilan ang iyong sariling kahinaan. Mga minamahal, ano man ang kahinaan mo ay sigarilyo, kahinaan mo ay pag-iinom, kahinaan mo, mga minamahal, ay pagmumura, ang kahinaan mo ay paggalaw, mga minamahal, ng mga bagay na hindi sa iyo, that is kleptomaniac, mga minamahal, that is compulsive behavior, mga minamahal, hindi mo mapigilan ang sarili mo. Meron pong ganon, mga minamahal. Kaya ang mga tao, kahit ayaw mong gumawa ng kasalanan, kapag ikaw, minamahal ko, ay pinaghaharian ng masamang espiritu, hindi mo makontrol ang sarili mo. Kahit ayaw mong pumatay, papatay ka. Kahit ayaw mong magnakaw, magnanakaw ka. Kahit ayaw mong uminom, iinom ka. Kahit ayaw mong magsigarilyo, magsisigarilyo ka. Dahil hindi mo na makontrol ang sarili mo. You are addicted. That it means compulsive behavior. Isang mga minamahal bagay na hindi mo kayang kontrolin sa iyong sarili, mga minamahal, kahit ayaw mo. Pero iba, kapag ikaw ay anak na ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag tanggapin mo si Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kapangyarihan para maging anak na ng Diyos. At kapag ikaw ay anak na ng Diyos, taglay mo ang kapangyarihan upang pigilan, mga minamahal, at yurakan ang iyong kahinaan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang kailangan mo lang magpuri ng magpuri, manalangin ng manalangin, dumalo ng dumalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, sumunod ng may kabanalan, magtapat sa bagay ng pagbibigay. Magugulat ka, anumang kahinaan mo, ito'y papalayasin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya't ang pagiging anak ng Diyos ay kapangyarihan. Kaya hindi ka taka-taka ng mga buhay natin, miyembro ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko, ay talagang nagbabago from sinful life to a righteous life. From wicked life, mga minamahal, to a holy life. Meron pong changes. Kagaya po ng sinabi ko kanina, yung ibang sekta at denominasyon nakakalungkot. Papasok sila sa simbahan, lalabas ganun pa rin. Baklang papasok, paglabas, bakla pa rin. Tomboy na papasok, paglabas, tomboy pa rin. Mga minamahal. Amen? Drug addict na papasok, paglabas, drug addict pa rin. Hindi po kagaya na kapag ikaw ay nasa buong katotohanan, tanggapin mo ang Diyos sa buong katotohanan. Sabi ng banal na Biblia, magkakaroon ka ng kapangyarihan para maging anak ng Diyos. At kapag anak na ng Diyos, taglay mo ang kapangyarihan na galing sa Diyos. Kaya makita mo, mayroon pong mga changes sa buhay mo. Papasok kang bakla, paglabas mo, hindi ka na bakla. Papasok kang tomboy, paglabas mo, hindi ka na tomboy. Papasok kang kriminal, paglabas mo, ikaw ay mabuting tao na bakit? Babaguhin ng Panginoon ang isip mo, babaguhin ng Panginoon ang puso mo, at gagawin kang isang tunay na Kristiyano, umiibig, mga minamahal sa Panginoon, at umiibig sa iyong kapwa. Kaya there are changes, mga minamahal, from a sinful life to a righteous life, from a wicked life to a holy life. Mga minamahal, karamdaman na bunga ng kasalanan, mga minamahal, ay gagaling. Dahil pinatawad ka na ng mahal na Panginoon. Ang bunga ng kasalanan, mga minamahal ko, ay karamdaman. Kapag ikaw ay nagkasala, magbubunga po yan ang karamdaman. Kaya huwag kang magtaka bakit napakaraming mga tao na lipos ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ito'y dahil sa kanilang kasalanan, nagbunga ng karamdaman. At kapag mahinog na, mga minamahal, ang kasalanan, ito'y magbubunga ng kamatayan. Ngunit kapag ang kasalanan mo ay mapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, karakadaka ang karamdaman mo, mga minamahal ko, ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan tayo po mga Kristiyano, kapag may mga paalala, may mga sakit tayong nararamdaman, tayo po ay nagsisisi lang sa ating mahal na Panginoon, pumapasok tayo sa ating kwarto, umaawit tayo ng makalangit na mga awitin, at pagkatapos nating umawit, maramdaman na natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y patunay ng karamdaman
ang ating mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Pagkatapos, kinakast out na natin sa pangalan ng Jesus yung ating mga karamdaman. Ito po'y pinapagaling ng ating mahal na Panginoon. Patunay na kapag mapatawad ang iyong kasalanan, ang karamdaman mo ay gagaling sapagkat ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Kaya't napakahalaga, mga minamahal, na tayo po ay mapatawad ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Pag hindi ito nangyayari sa buhay mo, mga minamahal, it's sad to say na hindi tayo, mga minamahal, mga anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos ay nagtataglay ng kapangyarihan. At kapag taglay mo ang kapangyarihan, you have power to cast out demons in Jesus' name. Sasawayin mo ang demonyo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag hindi mo ito nagagawa, mga minamahal, ultimo kagat lang ng lamok ay takbo ka na sa ospital, takbo ka na kaagad sa doktor. Mga minamahal, paano mong masasabing ikaw ay anak ng Panginoon? Sapagkat ang anak ng Diyos ay taglay ang kapangyarihan ng Panginoon. Mga minamahal, may kapangyarihan na tayong sawayin ang anumang uri ng karamdaman sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya tayo po ay totoong pinagpala sapagkat natagpuan po natin ang buong katotohanan, ang totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. Dito, ang ating puso ay lilinisin, ang ating isip ay lilinisin, papatawarin ng Panginoon ang ating mga karamdaman at babaguhin ng Panginoon ang ating mga buhay, mga minamahal, at tayo po ay magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Sa mga oras nito, minamahal, ay tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal na siyang Diyos, Hari at tagapagligtas ng inyong mga buhay. Lumapit po kayo sa mahal na Panginoon. Kayo po yung uri ng mga tao na bagbag ang mga puso, lumapit sa Diyos. Meron kayong mga karamdaman, mga minamahal, lumapit kayo sa mahal na Panginoon. Because God's kingdom, mga minamahal, is in power. May kapangyarihan ng kaharian ng mahal na Panginoon. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Panginoon ay narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ang sabi ng banal na Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga minamahal, ano mang wala sa iyo, idadagdag ng mahal na Panginoon. Wala kang kapayapaan, ibibigay ng Diyos. Wala kang kagalakan, ibibigay ng Panginoon. Magulo ang buhay mo, ibibigay ng Diyos. Naghiwalay kayong mag-asawa, mga minamahal, may kapangyarihan ng Diyos. Buklurin kayo uli ng ating mahal na Panginoon. May problema ka sa iyong mga anak, hindi mo makontrol ang iyong mga anak, lumapit maglingkod ka sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos ang hihipo sa kanilang mga puso. Ikaw ay addicted na, meron kang bisyo na hindi mo kayang takasan, meron kang bisyo na hindi mo kayang layuan, hindi mo kayang iwanan. Dahil ikaw ay addicted na, mga minamahal, kumbaga yung compulsive behavior. Meron kang behavior na hindi mo na kayang pigilan ang sarili mo. Walang ibang makapagpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin ng kasalanan, mula sa pagkaalipin ng bisyo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lumapit sa mahal na Panginoon. Under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, dito buhay ang Diyos. Totoo ang Diyos dito, mga minamahal. Kumikit po tayo, mga minamahal, at sumabay po kayo sa aking panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan kasama ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Mga minamahal, kami po'y mananalangin para sa inyo. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kabagan mo po ang aming mga kababayan. Bigla mo po sila ng pagkakataong makilala ka. Kasangkapanin mo po ang ministeryong ito upang mapalambot ang kanilang mga puso at isipan. Sila'y tumanggap at maglingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purin po ang ating mahal na Panginoon, meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Sabi ng banal na Biblia, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Ang pangalawa, mga minamahal ko, ay ang pagsisisi. Yung godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung taus-pusong pagsisisi sa ating mahal na Panginoon. Pagsisising hindi lamang mula sa ating mga labi, kundi ang pagsisising
mula sa kaibuturan ng ating mga puso. Ang pangatlo, ang pang-apat mga minamahal, ay ang pangatlo pala mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo mga minamahal. Sa oras nito tayo po'y dumako sa ating supplication. Ano man pong ating mga pangangailangan sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na nakikinig, ano man ang inyong mga problema, ilapit natin sa mahal na Panginoon. Ano man ang inyong mga suliranin, ilapit natin sa mahal na Panginoon. Tayo po'y mag-pray sa Diyos, mga minamahal, sapagkat ang Panginoon, siya ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay. Ano man ang kahilingan mo ay kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Walang imposible, walang mahirap sa Diyos. Mapagpala namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa oras nito, dalangin namin, mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayan, mahal na Panginoon, ang aming mga minamahal na mga kapatiran na nasa mahal na Panginoon, gitna ng mga problema, gitna ng mga suliranin, mahal na Panginoon, alam po namin na nasa iyong kalutasan. Ano man ang mga problema namin kinakarap sa material man, problemang pamilya, problema sa paglilingkod, mga hadlang sa aming paglilingkod ay pawiin mo, mahal na Panginoon. Dalangin ko po, Diyos, na panghawakan mo po ang lahat ng aming minamahal na mga kapatiran, buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, mula sa pinakabatag ang pinakamatanda, mula sa pinakabaguhan hanggang pinakadating miyembro ng banal na gawain ito. Sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor, Lord, we always pray na sila po'y patuloy mong pag-ingatan, sila'y patuloy mong proteksyonan, ilayo sa anumang panganib ka pa, mga disgrasya, ibigay ang kalakasan espiritual na hindi po sila, mahal na Panginoon, mahulog mula sa iyong mga kamay. Mahal na Panginoon, patatagin mo at dagdagan ang kanilang pananampalataya. Increase their faith, there is Jesus. Increase our faith in Jesus' name. Amen and amen. Mga minamahal, tayo po'y manalangin sa ating pong mas hiling. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga taga-subaybay, mga minamahal, ipatong po ninyo ang inyong kamay sa ating mga screen, sa inyong mga gadget screen, ng inyong mga gadget, mga minamahal, sa inyong mga flat screen. Ilagay po ninyo ang inyong kamay, mga minamahal, kabilang kamay, ipatong po ninyo sa parte ng inyong mga karakatawang may mga kalamdaman. Sawayin po natin ito through the leading prayer for the beloved and honorable pastor. In the mighty name of Jesus, Lord, we pray, mahal na Panginoon, maging daluyan kami ng iyong kapangyarihan. Mahal na Panginoon, iunat mo pong iyong mapagpalang kamay. Pangunang panalangin ng mahal na pastor, anumang karamdaman ng kanilang taglay, ikaw magpagaling, anumang problema ng kanilang taglay, ikaw magbigay ng kalutasan sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. And against of sickness be healed, and against of problem be solved in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty begun, sickness be healed, infirmities cast out in the mighty name of Jesus. Demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demons of high blood, anumang uri ng karamdaman sa aming physical na katawan ay lumayas sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos ang magpala po sa ating lahat, mga minamahal. Ang Diyos ang magpanalangin. Salamat po sa patuloy pong pagsubaybay sa ating banal na gawain, mga minamahal, mula sa Lunes, mga minamahal ng gabi. Amen. At mga minamahal, gabi-gabi po ang ating programa. Alas 7 po ito hanggang alas 8 ng gabi. Mga minamahal, maliban sa gabi ng Biyernes, dahil meron po tayong conflict of schedule, mga minamahal, dahil overnight o Friday service natin, mga minamahal, nagkakasabay po ang oras. Kaya nga po, mga minamahal, wala po tayong gawain wala po tayong banal na programa sa Jesus Miracle Crusade o Miracle Hour sa mga panahong iyon. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa atin. Tayo po'y dumako sa ating closing prayer. Ingatan po tayo ng mahal na Panginoon sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, mahal na Panginoon, sa matagumpay naming naidaos ang aming banal na programa. Mahal na Panginoon, sa Miracle Hour na ito, binigyan mo po kami ng pagkakataong upang may pangaral ang dakilang mong ebanghelyo, palakasin at patatagin ang aming mga pananampalataya ng aming ilang mga minamahal na mga kapatiran. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, hiwalayin mo ang aming katawan, ngunit isahin mo ang aming puso, mahal na Panginoon, aming espiritu, ang aming pananampalatayan sa paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, bless us in the mighty name of Jesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mula po minamahal dito po sa studio, sa ating technical side, beloved brother Aljo Dugos. At ito po, minamahal ko ang inyong abang lingkod, beloved preacher, Brother Jojo Abad. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah. Kung aking namamalas
kawan. Araw, buwan, ito'y lahat ng bagay, lahat ng likha ng iyong kamay.